Yan, magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan, mga ka-idol. So, bago lang po talaga tayo nakauwi, no? Galing sa trabaho, galing po sa lungsod ng Matanao, dun sa lugar kung saan namatay yung aking kuya. So, kanina po mga kababayan ay nag-live tayo dahil ipinapakita ko dun na nilagyan namin ng bubong yung burol po sa kapatid ko at yung tatay ko, kasi ang burol po ng tatay ko ay nasisira na po talaga yung bubong doon. So sinabay na lang namin sa pagbubong yung burol ng tatay ko at saka sa kuya ko na pumanaw po. So yan. So bago ang lahat mga kababayan, thank you sa inyong lahat sa palagi inyong pagsuporta, no, sa Bitoy Daily Mix Vlog at sa lahat po ng PB team na tinutulungan nyo, na sinusuportahan nyo palagi mga idol. So maraming salamat dahil hindi po dahil sa inyo ay wala po ako dito ngayon na nagba-vlog siguro, kasi mahina yung mahina yung loob ko pagdating sa vlog. Kung walang manonood ay siguro hihinto na ako. Ayan po yung ko mga idol, parang hindi ako ganado kung walang manood. Parang walang gana kumbaga. So ngayon nga marami na tayong mga subscriber na pumasok. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong kabutihang puso, sa palagi niyong pagsuporta mga kababayan. So tulad ng sinabi ko kanina mga kababayan, nakapaglagay tayo ng bubong sa burol ng aking kuya dahil nakapagsahod tayo ng konti, pero konti lang talaga. At least nakapagsahod tayo. At maraming salamat dahil sa inyo ay dumating na talaga sa point na nakasahod na talaga ako. So thank you ng marami, kahit parang sideline lang sa akin na makablog sa aking mga trabaho at binigyan nyo ng suporta. So salamat ng marami sa inyo dahil nakatulong kung dahil sa inyo nakatulong din ako sa aking mga kapatid, sa aking mga kapatid doon sa aming lugar, tulad ng yung maong kong kapatid at saka sa aking nanay na nang doon nakatira malapit lang sa yumaon na kapatid ko. So maraming salamat sa inyong mga kababayan. So pagpasensyahan nyo muna na hindi ako makapagtrabaho sa PB Team House, kasi po may bagong project po si Bitoy Daily Mix Vlog doon sa Takurong po mga kababayan. So sana po ay yung mga solid supporters, subscribers at mga bagong subscriber natin at mga silent viewer natin ay sumusuporta pa rin sa atin tulad ng dati. So thank you sa inyong lahat, sa inyong kabutihang puso, no. At doon muna ako sa Takurong magtrabaho. Please sasabi ko sa inyo na maayos para at least alam nyo kung saan ako nagtrabaho, kasi malayo-layo mga idol yung trabaho ko dito sa Davao. Galing papuntang Takurong siguro aabot ng 2 oras at kalahati po sa biyahe na motor tsaka mga Navara, Ranger, ayan, mga Innova ganyan. Inabot yan ng 2 oras at kalahati po ang biyahe galing dito sa Davao papunta doon sa Takurong. So salamat sa ating mga viewers doon sa malapit doon sa Takurong, sa Jinsano, sa Pulumulok. Maraming salamat sa inyo kasi malapit-lapit na po tayo dyan. So thank you at magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Magandang gabi mga kababayan. Mga kababayan ay sa gabing ito ay mag-arrange tayo ng ating mga gamit na dadalhin sa ating project. So papakita natin mga kababayan kung ang mga gamit na dadalhin natin bago tayo pumunta sa ating trabaho, kasi may kontrata na naman tayong project mga kababayan. May kontrata tayong trabaho. So papakita natin kasi po nagpapaalam na po ako kay PB Team Panday at saka sa mga kasamahan doon na may gagawin muna akong project or tatrabahuin. So papakita natin mga kababayan kung bilang isang kontraktor kung ang mga gamit ba ay
at talagang karapat dapat. Ayan. So yan, unang-una sa lahat, papakita natin yung ano natin, cut off na gagamitin para pang putol ng mga bakal. At sa mga iba pang mga kagamitan natin itong may grinder. Tsaka mga extension wire natin. Saan yung ibang extension wire? Naman. Yan isa. May itong laki duha ka buok. Hindi ko pa may extension pa dito. So yan. Kailangan natin magamit na ulan. At may power kalan tayo nagdadalhin. Ito, isang welding machine. Welding machine para at least may magamit tayo. At dito sa loob ko, may mga gamit dito na kailangan. Yan mga idol. Ang binder natin sa mga bakal. Tsaka may ano din tayo. May mga bindiran. Ganyan ganito. Yan ang para makabend tayo ng mga bakal. Yan po ang mga gamit natin na ginagamit. Bali 3 piraso po yan. So yan. May ano pa dito. May isang bali 2 grinder pala yung dadalhin natin. So isang grinder na yan. Tapos saan ba yung isa? Yan. Yan, may itak tayo. Last. Ang grinder na. Yan nila. Natin. Tapos yung mga gamit natin dito sa labas mo. Ayan mo na. Kompleto tayo sa mga kagamitan para sa pangdigma natin. Yan o. Bilangin natin kung ilang pala ba yan yung ginagamit natin. Isa, 2, 3, 4, 5. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 pirasong 6 pala. Ayan po. Ano makikita natin mga kawain. Ayan o. Yung mga handle niya. Isa. O. Makikita nyo mga handle sa pala natin. Isa. Isang handle. 2. Isa, 2, 3. Bali 4. 4 yan. Pang 5. 6. 7 pala po yung dadalhin natin. At saka yung tinatawag natin na bara. O sa Bisaya, bara. Yan o. Isang bara. Ayan, papakita natin o. Isang bara. Ayan. Isa. Lapad. 2. 3. 3 bara po yung dadalhin natin ng mga idol. Nakawayan. So yan, yung mga kagamitan natin para sa trabaho natin. At may bara tayo na pang bunot ng mga pako. Ayan, bali 2 piraso. Isa sa ilalim. Ayan. Isa na maliit na at may malaki. Tapos ito yung pang bend natin sa mga slab na natin na natapos natin makabit yung mga bakal. Yan, i-bend natin. Tapos may kasama yan na siyang isa, pero yun ko kung nasaan. So yan po yung mga gamit natin na gagamitin. At dito may naiwan pa tayong yan o. Kasi maaga tayo mga kabas. Maaga tayo umalis. So kailangan na natin i-prepare lahat yung mga gamit natin para hindi natin makalimutan bukas pag alis natin. So mas maganda na yung mayroon tayo ganito, gano. Tapos yan yung mga balde. Ayan, tapos tubig, lalagyan tayo ng tubig para matagal yun, mawala yung lamig pag may mga ice tayo na nabili, mga yelo pala, mga yelo o ice na mabili natin para matagal po matunaw yung lamig niya. So yan. At dito sa loob may mga gamit pa tayo na hindi muna natin dadalhin kasi dadalhin natin to kung malapit na tayong magpinising. So yan po yung mga gamit natin sa ilalim mga idol. Papakita natin yung kagamitan ko sa ilalim mga idol. Ayan,
yan po yung binubuhay ko sa aking pamilya. Sa araw-araw mga idol, makikita nyo gamit ng isang kontraktor. Ang bahay natin ay napakasimple lang, pero sa larangan po ng trabaho mga idol, ayan o, dami nating barina dito sa ilalim. Ayan, barina. Ayan, dalawang barina na may mga barina din tayo na ganito. Wala siyang anong tawag dito, di battery po na barina. Tapos may fusion machine tayo para sa heater natin, para ginagamit natin sa mga PPR. So yan po yung ginagamit natin. At dito may mga gamit tayo dito sa mga pang plumbing. Ito po yung tinatawag natin na yung sa water, tawag dito, basta limutan ko na lang. Tapos may mga level tayo, at ito pangkanto natin sa mga maliliit na mga yan po mga gagamitan natin mga idol. Ayan, so ayan dami natin mga gamit dito, kasi ito po yung panggamit ko ng mga pang granite slab. Panghasa natin sa mga granite slab. Yun ang kinakabit ko nung una, kasi nagkakabit ako ng mga granite slab mga kababayan. So yan, dami pa natin mga gamit dito. Ayan mga lagari natin, may maganda tayong lagari. Papakita natin gaano kaganda yung lagari natin. Handle pa lang mga kababayan. Ang ganda na. So yan, pang finishing natin yan na pang finishing natin na gamit yan. So hindi muna natin yan dadalhin mga kababayan, kasi hindi pa yan natin magagamit. So yung kailangan muna magamit, yun na muna po yung dadalhin natin. Saka dito yung iba sa kwarto ng aking anak, ito po yung mga gamit natin ng mga extension mga kababayan. Ito yung mga matitibay natin mga extension wire, makapal. Ayan ang kapal bali 4 na extension natin. Ayan, may isa pa pero itong dadalhin muna natin, yung dalawa lang muna. Itong dalawa, bali 20 meters po yung haba bawat isa niyan mga kababayan. Kaya dalhin, huwag muna yung dalhin, hindi na yung magano. Ayan, Kawasaki na welding machine yan. Tapos may mga grinder pa tayo. Bali yung fusion machine natin mga idol, yung pang dalawang piraso, ito po fusion machine yan. Tapos yung isa is grinder. May bago tayong mga grinder mga kababayan. So dami tayong mga gamit. Yan pa tatlong malita yan, puro gamit yan mga gamit na may circular tayo, pero hindi pa man natin yan magagamit sa ngayon, kasi magli-layout pa muna tayo. At saka dito sa hagdanan, ito dadalhin sana natin ito, pero sa susunod na linggo na siguro mga kababayan, ito circular natin. Mas maganda kasi sa trabaho mga kababayan, mga idol, na kumpleto tayo sa gamit. Ayan, circular saw para po pang cutting ng mga plywood. So yan, mga gamit natin yan. Dami nating mga gamit, pero hindi muna natin dadalhin kasi ayan, maghukay pa tayo sa lupa. Tapos na maghukay, magawa tayo ng mga stirrup para sa magiging poste at biga natin sa ilalim. Ayan, ayaw man pumasok. Ayan. So yan na muna po yung dadalhin natin. Hagdanan po sa kwarto ng aking anak. Bukas maaga tayo makaalis para makapag layout na tayo, kasi pag layout na tayo sa bahay o sa hindi pala bahay yung gagawin namin mga idol, yung commercial building po, pero single lang po mga idol. 3 buwan siguro yan matapos na namin.
So kontrata, bagong kontrata. Tatlong kontrata natin mga idol ngayon. So yan muna yung dadalhin natin sa ngayon, yung kagamitan na talagang napaka-importante sa ating trabaho. Kasi po malayo yung gagawin nating trabaho. So welcome po sa lahat doon sa Takurong na yung project natin mga kababayan. Malayo-layo po dito sa Davao sa amin kasi dito po tayo nakatira sa Davao. So Takurong to Davao halos 3 oras po ang biyahe mga kababayan sa motor or sa mga sasakyan katulad ng mga Ford Ranger at saka Navara. So ganyan kalayo po yung Takurong. So salamat, sana po ay may manood pa rin sa ating mga video. So shout out natin ngayon mga idol, ang nagpapa-shout out na noong Sabado. So yan, thank you. Yan mga kababayan, shout out muna natin ang nagpapa-shout out, no. So sana ay nanood sila ngayon kasi nung Sabado pa kasi sila nag-comment dito sa ating video at makapag-upload tayo ngayon ng Lunes. So sana po ay manood sila para at least maabangan nila ang mga pangalan nila dito mga kababayan. So shout out kay Mercy Abarabar from Hong Kong. Shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa panonood mo dyan sa Hong Kong. Ingat ka palagi. Kay Karen Ditarino from Saudi Arabia. So maraming salamat sa inyo dyan idol sa Saudi Arabia. Ingat kayo palagi. And yan, maraming thank you. Kay Earth Borimbao from Kuwait. Maraming salamat kay Earth Borimbao. So ingat kayo dyan. Shout out sa inyo. Kay Perez Family. Shout out Perez Family. Maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa suporta. Magandang gabi sa inyo. At kay Johnny Beast. Hello Johnny Beast. Magandang gabi sa inyo dyan. Shout out sa inyo. Sa Rufino D. Ramos from Sampaloc. So shout out sa mga Rufino, no? Mga Rufino D. Ramos sa Sampaloc. So shout out sa inyo dyan idol. Ingat kayo palagi. Shout out natin si Celeste Arlene from Baguio City. Ingat kayo dyan sa Baguio City Arlene. At kay Abilino Disina from Norsagaray, Bulacan. So yan, umabot tayo sa Norsagaray, Bulacan, no? Matagal na po to si Norsagaray nanonood sa atin. Maraming salamat Norsagaray. Ingat kayo dyan sa Bulacan. Kay Melinda Foras from CDO. Si Melinda rin ay palaging nagpapashout. Julie Cabanyas from Tagum City. Yan, bagong viewers natin o bagong subscriber natin to, taga Tagum City. So, shout out sa dyan idol Julie Cabanyas. Ingat kayo dyan palagi sa Tagum, no? Kay Lano Family from Canada. Ingat kayo dyan ma'am sa Lano Family sa Canada. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Bitoy Daily Mix Vlog. At kay Lizelle Hinobana from Quezon Province. Maraming salamat sa iyo dyan idol sa inyong panonood palagi sa atin. Shout out sa inyo dyan. At kay Carmen Maano from Mandaluyong City. Shout out sa inyo dyan, taga Mandaluyong City. Ingat kayo dyan palagi. Kay Ili Lane, kay Ila Lin. Shout out sa iyo Ila Lane. Good evening and maraming salamat sa suporta palagi. Ingat kayo palagi. Kay GC Sandig from Toronto, Japan siguro to. So ingat kayo dyan, taga Toronto. Lalo kay GC out sa dyan idol. Ingat kayo palagi. Kay Fernando Hipolito. Hi Fernando Hipolito, good evening and shout out sa iyo dyan. Maraming salamat sa panonood palagi. Kay Miriam De La Rosa, magandang gabi. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay sa Bitoy Daily Mix Vlog. And Sharon Mercader Edilito from Paraiso Mercader at
Chesa Mercader, maraming salamat, pati na yung mga anak niya siguro dito ay nanonood na rin sa atin. So maraming salamat sa suporta niyo mga idol. At kay Rarahi Dino, happy birthday kay Kiking. Oh, happy birthday daw kay Kiking. So belated na siguro to mga idol, kasi pasensya na po, belated na talaga to kasi Lunes, araw na ngayon ng Lunes. So ayan, maraming salamat sa inyo panonood. Kay Lydia from Las Piñas City, hi, good evening Lydia from Las Piñas City, shout out sa iyo dyan idol, maraming salamat sa panonood at suporta, ingat kayo dyan palagi. Kay Miss Mayang, hi Miss Mayang, magandang gabi, shout out sa iyo dyan at ingat kayo palagi Miss Mayang. Kay Ili Rojas from Malolos, Bukid, Bulacan, ingat kayo dyan. L.E. Rose from Malolos, Bulacan. So, shout out sa iyo and maraming salamat sa suporta at panonood palagi. Ingat kayo palagi idol. So yan, at isama na rin natin yung nagtatanong po sa ating video. May mga katanungan po sila po sa patungkol siguro sa trabaho. Ang nagtatanong po dito ay si Alfonso Rojas. Ang tanong niya, shout out all Rojas from Malolos, Bulacan. Idol, bakit yung firewall ng bahay ko kahit napahiran ng waterproofing at pintura ay tumagos pa din ang tubig sa loob? Ano po pwede solusyon? So mga idol, kung nakikita nyo at inaalala nyo yung ganyang sitwasyon sa firewall nyo, tingnan nyo yung mga idol, yung parang takip niya sa taas, yung parang rinsewood niya, yung nakatakip niya sa firewall, di ba? Sa tingnan nyo sa taas, may nakatakip yan. Baka yung takip niya mga idol, yung pako or rivets niya, hindi nalagyan ng bulkasil. Iyan po yung dahilan ba't tumagas. Pero may isa pang dahilan. Kung firewall nyo mga idol ay malaki yung mga bitak or crack ng wall ninyo, so kung hindi siya totally yung pinahiran nyo lang siya ng waterproofing, natawag natin ng flexiban waterproofing, pinahiran nyo lang, so yung mga bitak niya ay hindi talaga siya na sealed. So ang kailangan nyo sana gawin dyan, yung mga bitak or mga crack ay imasilyan nyo mga kababayan. Yung flexiban, lagyan nyo ng simento, tapos tumigas man yang, kung damihan nyo ng simento konti, yun yung ipahid nyo sa mga bitak o mga crack ng firewall nyo bago nyo siya applyan ng waterproofing ulit, para sigurado kayo na wala na talagang tatagas. So yan, sana po ay nasagot natin yung katanungan mo idol. At isa pa, may katanungan din si Uip Wing Gitnang Silangan, Gitnang Silangang Argentina. So tanong ko lang bitoy, bagay din ba ang WPC sa cement na wall? Nagdepende kasi yan mga idol kung saan nyo ilagay, pero maganda yan siya kung yung portion lang po ng bahay nyo, hindi yung buong wall ninyo sa bahay ay lalagyan nyo ng WPC. Pangit yan sa tingnan. Yung WPC po mga idol ay para lang po yan sa mga disenyo, sa mga design. So sana po ay nasagot natin. At ito pa, may katanungan si Aurora P. Angel Bitson. Bitoy, may tanong ako. Yung end part of stair step sa loob near kitchen, the wood use ba gaya sa terrace is open at in part exposed, no cover? Curious only that the team is doing good with the project you either. And so yan mga idol, kung nakikita nyo yung pinakaunang step mula sa taas, nakikita kasi niya siguro hindi pa siya, may part kasi doon na hindi siya na pinisingan.
So ang mangyayari diyan mga ka-idol, mga kababayan, is lalagyan pa yan ng simento. Papahiran niya ng Redipix, kasi yung Redipix kahit bakal, kahit simento siya na nakasmooth, basta papahiran nyo ng Redipix bago nyo siya pinisingan, ay kakapit talaga siya. Sana po ay nasagot natin yan ang iyong katanungan, at maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong katanungan, mga idol. God bless us all and thank you. Good night.